Kumusta mga brad? Medyo marami nga po nagulat sa ginawa ni Honda doon sa Indonesia sapagkat naglabas po sila ng bagong Honda Click or bagong Honda Vario 125 na kung titignan nga po natin may nagbago na rin sa itsura niya. Mukhang tinabla na yata sila. Yung huling nilabas kasi nila bago pero walang pinagbago. Pero dito nga po sa bagong labas nila talagang nagbago. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kung ating nga pong babalikan, ilang araw lang po ang nakalipas, gumawa po ako ng video tungkol doon sa Honda Click na naka-naked handlebar na ina-expect ko nga po na ilalabas next year. Pero ngayon agad-agad na nga po nilang nilabas. Totoo nga po, legit. Meron ng Honda Vario Street. Pero syempre dito muna tayo mag-focus sa yung hindi naka-naked handlebar. Sa biglaang tingin nga po akalain mong walang nagbago. Kasi yun pa rin naman yung tindig niya. Pero kung kikilatisin nyo nga pong mabuti, oo nga may nagbago talaga sa kanya. Pinakauna nga po nating mapapansin yung ilaw niya. Lumapad na yung ilaw niya. Sabi naman ng iba, para daw kamukha nung version 1. Parang bumalik lang daw doon. Saka pati rin yung taillight niya nagbago na rin. At base nga po sa itsura niya ngayon, parang bumalaki siya ng kaunti. Doon nga po sa Indonesia marami pong nagsasabing mas gwapo daw itong latest version kaysa doon sa mga previews. Pero yung mags niya ganun pa rin. Kaya dahil dyan pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Honda Click 125 or Vario 125 na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-liquid cool. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 11.1 horsepower at 8,500 RPM, 10.8 Nm of torque at 5,000 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 51.7 kilometers per liter. So pagdating nga po sa bagay na yan, wala na pong duda yan. Isa nga po itong Honda Click 125 sa may pinakamatipid kumonsumo ng gas. Kaya yan po isa sa mga dahilan kung bakit sobrang mabenta siya. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/14 sa harap at 100/80/14 naman sa likuran. Syempre paras na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Yun lang, magre-reklamo naman sila dyan. Wala siyang ABS pero meron pa rin siyang CBS or combi brake system na effective naman para sa kanila. Ang kanyang seat height ay may taas na 769mm at 131mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 111 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa ng mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At isa nga din po ito sa mga pinaka nagbago sa kanya, yung mga ilaw niya. Mas pinaganda pa nila lalo. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka digital. Halos ganun pa rin naman doon sa nauna. At syempre ito nga din po ay naka smart key system na. Pero may mga variant pa din naman po na nakadisusi pa din. Syempre andun pa rin yung kanyang SSS or start and stop system. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Pero dito, hindi mo na kailangan manood ng Pornhub sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran nito po ay gumagamit pa din ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended.
At dahil nga po nilabas na siya doon sa Indonesia, siguro magbilang na lang tayo ng linggo or buwan, nandito na rin sa Pilipinas yan. Kaya ikaw kung nagbabalakang kumuha ng Honda Click at gusto mong maiba naman yung itsura, eto na yun. Eto na yung motor na yun. Kaya sa ngayon, simulan mo na mag-ipon. Para pag nilabas na sa Pilipinas, isa ka sa mauuna. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinali ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.